Napangiti ako ng pagtingin ko sa entrance. Ay mukha ni Franco ang nakita ko. Agad akong sumalubong sa kanya. "How's business today?" Tanong naman ni Franco. "Good." Nakangiti kong sagot naman sa kanya. "Mukha nga, ang tamis ng ngiti mo eh. Sinong hindi tatamis ang ngiti kung nandito ka?" Napatawa kami sa aking tinuran. Wala sigurong kahit sino ang makakaintindi sa relasyon naming dalawa ni Franco. What we have is something so special. Sabay kaming humakbang ni Franco para kunin ang aking mga gamit. Usapan namin ngayon ang mag-dinner date sa labas kasama si Sean. Kukunin lang namin sandali si Sean sa bahay. "Mami!" Sabay kaming napalingon ni Franco nang narinig ang boses ni Sean. At nakita nga namin si Sean na patakbong papalapit sa aming dalawa. "Sinong kasama mo?" Napa-squat naman si Franco. Habang ako naman ay napatingin sa lalaking kapapasok pa lang sa entrance ng aking butik. Napaurong siya at nabura ang kanyang mga ngiti na makita niya si Franco na masayang nakikipag-usap kay Sean. At madilim ang kanyang anyo nang napatingin siya sa akin. Kinarga naman ni Franco si Sean at napatingin na rin siya kay Paulo. Nagkatinginan kaming dalawa ni Franco. Parang nag-uusap ang mga mata namin ni Franco na kami lang ang nagkakaintindihan. "Ikaw muna ang bahala kay Sean. Kakausapin ko muna siya sandali." Tila bulong ko lang nasabit sa kanya. "Sean, punta muna tayo dun sa game zone. May pag-uusapan lang ang mami at tito Paulo mo." Wika naman ni Franco kay Sean sa mahinang boses pero mukhang narinig ni Paulo dahil mas lalong sumama ang timplada ng mukha nito. Halata na may narinig siya na hindi niya nagustuhan. "Okay, Daddy Franco. Bye, Mami and Tito Paulo." Paalam naman ang anak ko. Hinalikan ko muna ito sa pisngi bago tuluyang humakbang si Franco palabas habang karga ang aking anak. Tumango lang naman si Paulo sa sinabi naman ni Sean. Nang tuluyan ang makaalis na Franco at Sean, hinarap ko agad si Paulo. "Anong ginagawa mo dito? At isinama mo pa talaga ang anak ko?" "Anak nating dalawa, Danica. Kailan mo ba sasabihin kay Sean na ako ang dapat tinatawag niyang daddy at hindi si Franco?" "Hinding-hindi mangyayari yon. Pabayaan mo na nga kami ng anak ko." Diretsyong sabi ko sa naiinis na boses. "At sa tingin mo ba papayag ako, Danica? At sa palagay mo ba, pipirma ako sa annulment papers na pinafile mo ngayon? Hinding-hindi mangyayari yun, Danica." Napakalma naman ako sa aking sarili. Sunod-sunod ang pag-inhale at exhale na ginawa ko. Nung isang araw ang mami niyang mapagmataas ang nagugulo sa akin. Ngayon siya naman. Talaga bang isang araw lang ang pahinga ng ibibigay nilang dalawa sa akin? At ano sa mga susunod na araw? Sanib puwersa na naman sila. Ang kapal talaga ng mukha mo, Paulo. Akala mo siguro, hindi ko alam ang motibo niyo ng mami mong mata pobre. Kung bakit kayo nagbait-baitan sa akin ngayon. Napakunot noo siya sa aking sinabi. Halata sa kanyang mga mata ang kalituhan. Anong ibig mong sabihin? Alam ko, Paulo, na inuuto niyo lang ako. Gusto niyong mahuli muli ang loob ko para madali ninyo makuha si Sean mula sa akin? Pag sa tingin niyo, nahuli niyo na ang loob ko, saka niyo isasagawa ang maitim niyong plano. Hindi ko alam kung anong plano yon. Pero isa lang ang agenda niyo, ang makuha ang anak ko mula sa akin. Para sabihin ko sa inyo, hanggat buhay ako, hindi niyo makukuha ang anak ko mula sa akin. Patayin niyo muna ako bago niyo makuha ang anak ko. Bagamat mahina lang ang aking boses, pero nandun ang diin sa bawat salita nito. Hindi ko din inalis ang aking pakikipagtitigan sa kanya para ipakita sa kanya na hindi ako natatakot sa kanya at paninindigan ko ang mga salitang binitawan ko. Sandaling napaawang ang kanyang labi sa aking sinabi. No, wala akong planong ganoon, Danica. Hindi lang si Sean ang plano kong makuha. Pati na rin ikaw. Iuuwi ko kayo sa tahanan natin. Tahanan natin? Come back home, Danica. Naalala ko ang sulat ni Lolo sa akin. Home?
Hindi naman siguro si Paulo ang sinasabi niyang tahanan ko. Dahil hindi mabuting haligin na tahanan si Paulo. Marupok siya, kaya inaanay ang tahanan naming dalawa. Diretsuhin mo nga ako, Paulo. Kung nakuha mo man ako noon, hinding-hindi na yan mangyayari ngayon. Diretsyong sabi ko sa kanya. Sumama naman ang timplada sa kanyang mukha sa aking sinabi. Hindi ko napaghandaan ang kanyang susunod na gagawin. Pabigla niya akong hinila sa medyo patago na bahagi ng aking butik at isinandal niya ako sa dingding habang nakaharang sa magkabila kong gilid ang kanyang mga kamay. What did you say? Narinig mo naman hindi ba? Umalis ka na. Pabulyaw kong sambit sa kanya. Sabay tulak ko sa kanya pero hindi man lamang siya natinag. Inilapit niya sa aking leeg ang kanyang mukha at parang inamoy-amoy niya ako doon. Halos hindi ako makahinga sa kanyang ginagawa dahil hindi ko napaghandaan ang malakas na tibok ng puso ko. Pati na rin ang kakaibang tugo ng aking katawan na nagpabuhay sa akin sa isang sensasyon na nagpapatayo sa aking balahibo. Naramdaman ko na parang biglang uminit ang paligid. Umalis ka, Paulo. Hindi ako... Napatigil ako sa aking ibang sasabihin. Nang kinagat niya ang kabilang tenga ko. Napalunok ako sa kanyang ginawa. Ang kilabot sa aking nadarama. Dahil sa kanyang ginawa ay gumapang pababa at nagdulot ito ng tila pamamasa ng bahagi ng aking. Muli ko siyang itinulak. Pero hindi talaga siya natinag. Ang laking tao naman kasi niya. Kumpara sa maliit kong ako, idagdag pa ang paghihina ko. Until now, naririnig ko pa rin kung paano ka umungol. Wika naman ito sa kanya. Tila kuryente ang kanyang mga salita at nagdulot ito ng kakaibang kilabot sa akin na may kakambal na pagnanasa. Dahil kunting-kunti na lang at bibigay na naman ako sa kanya. Bakit ba sa kabila ng galit ko sa kanya ay napakarupo ko pa rin? Pero hindi na ako dapat bumigay sa kanya. Mas lalo lang siyang maglalakas ng loob na gamitin ang kanyang alindog laban sa akin. Kaya gamit ng buong lakas, pabigla ko siyang itinulak at dahil sa hindi niya napaghandaan, kaya natinag ko siya. Kahit papaano, saka ko siya sinampal. Nalilisik ang aking mga mata na nakatingin ako kay Paulo. Kung horny ka, pumunta ka sa isang nightclub. Dahil maraming gagamot sa kati mo doon. Pagalit kong sambit na nagpatulala naman kay Paulo. Sinamantala ko ito at tuluyan akong umalis. Nandito ako para imbitahan ka mag-dinner. Aniya na nakbawi na siya mula sa kanyang pagkatulala. No, madiin kong sagot naman sa kanya. Plano namin ni Franco ang mag-dinner date ngayon with Sean. Naunahan mo lang kami nang dalhin mo dito ang anak ko. Anak nga natin, Danica. Naiirita ng wika nito. Halos hindi siya makapaniwala sa sinasabi nito. At hindi rin ako makapaniwala sa iyo na mas pipiliin mo yung Francong yun kaysa sa akin. Asawa mo ako, Danica. Oo, asawa nga kita. Pero sa papel na lang, Paulo. Mas may karapatan siya sa amin ni Sean kaysa sa iyo. Halata sa mukha niya na hindi niya nagustuhan ang mga sinabi ko. Hinawakan niya ang aking braso. Whether you like it or not, sasama kayo ni Sean sa akin. Dahil pag hindi, sasabihin ko kay Franco ang tungkol sa ating dalawa. Kaya mamili ka ng maayos. Masamang tingin ang iniukol ko sa lalaki nagmamaneho ngayon sa kotse. Habang malapad naman ang ngiti niya na mukhang tuwang-tuwa pa. Sa huli ay nagparaya naman si Franco at sinabi niyang mayroon siyang client. Kaya kailangan ko siyang makausap agad. Ayaw kong isipin ni Franco na may namamagitan sa aming dalawa ni Paulo. What happened between us is just a mistake. Magkatabi kami ni Paulo sa driver's seat. Habang nasa passenger seat naman si Sean at tulog na tulog ito. Pagkatapos kasi ng dinner namin kanina, niyaya pa kami ni Paulo na mamasyala sa isang theme park. Kaya alam kong pagod na pagod ang aking anak.
Kahit pa limited lang ang mga rides na para sa edad niya. Pero nag-i-enjoy naman siya ng sobra. Kaya naging sulit na rin sa akin ang pamamasyal namin ngayon kasama si Paulo. Napagpasyahan kong i-focus na lang ang aking paningin sa front view. Pero wala naman doon ang aking isipan. Lumilipad ito sa kung saan. Sadya nga palang unpredictable ang buhay natin. Ni minsan kasi, hindi ko naisip na aalis ako sa Hacienda de Gracia. Ang hacienda ng aking tahanan mula na nagmulat ako sa mundo. At kahit pa nakarating na ako sa ibang lugar at nanirahan sa ibang bansa sa loob ng 3 taon, may kulang pa rin sa akin. Isang kahungkagan sa puso ko na alam kong mapupunan lang sa lugar na namulatan ko. Sapagkat nandun sa lugar na yon, lahat ng alaala ko kasama ang 2 pinakamamahal kong lalaki na nawala na sa akin. Ang Tatay Mario ko at si Don Eduardo. Ang tahimik mo yata. Puna naman ni Paulo sa akin. Imbes na sagutin siya, tinaasan ko lang siya ng kilay. Wala akong maisip na magandang pwedeng sabihin sa kanya. Dahil para sa akin, wala siyang magandang maidudulot sa buhay ko. Siya at ang kanyang ina na si Belinda, ang dahilan ng mga pasanin ko sa buhay. Ayaw kong isumbat sa kanya ang nakaraan. Pero darating din pala ako sa punto na hindi ko kayang pigilan lahat ng kinikimkim kong galit sa sakit ng loob ko sa kanila. Alam mo ba, na mas lalo kang gumaganda pag galit ka. At ngayon na tinaasan mo ako ng kilay, mas lalo akong na-inlove sa'yo. Nakangiting wika naman ni Paulo, na nasa pagmamaneho pa rin ang focus nito. Mas lalong sumama ang aking loob dahil sa kanyang sinabi. Kailangan ba talaga na magsinungaling siya? At papaniwalain na naman niya ako, na mahal niya ako, para sa plano nilang dalawa ni Belinda. Bakit ba hanggang ngayon, pasanin ko pa rin sa buhay ang mag-inang Paulo at Belinda? Para silang tinig sa aking daraanan. Pwede ba? Mag-focus ka na lang sa pagdadrive. Huwag ka mag-abala na kausapin pa ako. Bakit naman? Di ba noon ang hilig mong makipagkwentuhan sa akin? Aniya na mas lalong nagpakulo sa dugo ko. May lakas ng loob pa siyang ipaalala sa akin ang mga ginawa niya para mautulang niya ako. Bakit ba bigla na lang akong naging bitter samantalang? Sabi ko noon, wala na sa akin ang mga nangyari sa nakaraan namin ni Paulo. Inaamin ko, mahal ko pa rin siya, kahit pa hindi ko siya pwedeng mahalin. Ang mahalin siya ay katumbas ng kasakitan. Masasaktan at masasaktan lang ako. That was before Paulo. Sana isipin mo na lang, ang Danica noon ay iba na sa Danica ngayon. Wika ako sa kanya na hindi malamang sumulyap. No, you're still the same Danica that I love. Bullshit of you. Pabulyaw kong sambit sa kanya. Naihinto naman niya ang kotse at napatingin siya sa akin. Halata sa kanyang mukha ang pagkabigla dahil sa salitang nanula sa akin. Naramdaman ko ang pamamasa ng aking mga mata. Pero mabilis ko din iyong pinunasan bago ko patuluyang magbagsakan muli ang mga luha ko. Pwede bang tumigil ka na? Alam natin pareho na sa likod ng mga matatamis na salitang binibitawan mo ngayon ay isang napakatulos na patalim na siyang hihiwa na naman sa puso ko. Wala akong masamang plano sa iyo, Danica. I just want us to start again. Hindi dahil may shown tayo, kundi mahal kita, Danica. Namasa na naman ang aking mga mata. Bakit ba mababaw pa rin ngayon ang aking mga luha? Hanggang ngayon ba, Paulo? Isang utu-utu pa rin ang tingin mo sa akin? Kasalanan ko. Kasi umasa ako. Sabi ko, hindi ako aasa. Pero sa loob ko, umasa pa rin ako na baka mahal mo na nga ako. Pero ano? Nilinlang mo ako. Napakasinungaling ng puso mo. Pinunasan ko na naman ang aking mga luha at tumitig ako sa kanya. Lumatay ang sakit sa kanyang pamumulang mga mata. Bakit ayaw mong tanggapin na mahal kita?
Mahal kita noon. Mahal kita hanggang ngayon. At mamahalin kita habang buhay, Danica. Dahil walang basihan ang mga pinagsasabi mo, Paulo. Diretso kong sabi sa kanya. Lumanghap muna ako ng hangin. Sobrang bigat dito sa loob ng puso ko. Ang lakas naman ng loob mo para sabihin mo na mahal mo ako noon. Nakalimutan mo na ba ang ginawa mo sa akin noon? Kasama ang mapagmataas mong ina at kasintahan. Pinaratangan niyo akong binaliktad niyo ako. Ginawa niyo akong masama sa harapan ng mga mapanghusgang tao. Ininsulto niyo ako. Niyurakan niyo ang aking pagkatao. Alam mo ba kung gaano kasakit yon? Mas masakit pa sa katotohanan na pinaibig-ibig mo lang ako. Sa sobrang sakit. Halos 1 linggo. Akong buong araw na umiiyak. Hiyang-hiya ako sa mga kakilala ko sa asyenda. Wala akong mukha na iharap sa kanila. Dahil natatakot ako na baka hinuhusgahan din nila ako. Sa sobrang kahihiyan at sakit na aking nadarama. Napilitan akong lisanin ang lugar na siyang minahal ko. Akala mo ba? Madali ang naging desisyon ko noon. Marami akong naiwan. Lahat ng mga nakasanayan ko pati na si Don Eduardo. Idagdag pa ang sakit sa isipin na lilisanin ko ang lugar na nagpapaalala ng mga nakaraan namin ni tatay. Sa mga panahon na yun, sa lugar na yun, umasa ako na sana balikan ako ng aking ina para magkaroon ako ng kakampi dahil sa tingin ko, inapi ako ng buong mundo. Alam mo ba? Pati ang pag-iwan ko kay Wesley ay nagdulot pa rin ng bigat sa puso ko. Habang patuloy ako na naghihinagpis, kayo naman ni Hannah, masayang-masayang ibinabalita sa lahat na ikakasal na kayo. Saan bahagi doon ang sinasabi mong mahal mo ako noon? Nanatili siyang nakatitig sa akin at tila naumid ang dila niya at hindi siya nakapagsalita. Pulang-pula ang kanyang mga mata at mababanaag doon ang isang matinding pagsisisi. Sinubukan niya akong hawakan. Pero bago pa niya magawa ito, tinampal ko na ang kamay niya. Kaya bigong-bigo siya na ibinalik ang kanyang kamay sa dating pwesto. I'm sorry, Danica, but please, maniwala ka naman na mahal nga kita. Sorry? Napakadaling sabihin, Paulo. Galit ako sa'yo. Paulo, kaya kung tunay na humihingi ka ng kapatawaran, please, pabayaan mo na kami ni Sean. Tapusin na natin lahat ng namagitan sa atin. Dahil ayaw kitang maging asawa. At mas lalong ayaw kong maging nanay, ang nanay mo.